wala silang pakialam. Okay nang mamatay mga anak natin, basta mga anak nila hindi. Uulitin natin yung, panawagan natin sa ating mga magulang. Ang target na applicants ng CPP, NPA, NDF, yung teroristang organisasyon na yan, natatangan ng mga baril na yan ay ang mga anak natin. So please, bantayan ninyo yung mga anak ninyo. Kahit na bumubuhos ang funding sa CPP, NPA, NDF party list, kasi tiba-tiba sila ngayon sa speaker na ito, di ba? Tiba-tiba, bilyones ang pinag-uusapan natin na pumapasok sa bulsa ng CPP, NPA, NDF na pera ng taong bayan na gagamitin para i-recruit yung mga anak natin. Walang laban yan sa isang bansa na nakabantay at mga magulang na nakabantay sa mga anak nila. Yan ang paniniwala ko. Yes, nangyayari ang enkwentro sa Purok 5, Purok 5 Kawayan. ng Barangay Tuburan, Kawayan, Masbate. Kawayan na naman. Ang pangalan niya, Eric, ng ang mag-asawang ito ay si alias, I don't know, their couple, si Ka Irma at si Ka Alan na parehong miyembro ng Platoon 1, Guerrilla Territory Committee, South Sub-Regional Committee 4 of the NPA Bicol Regional Party Committee. So mga platoon officers ito ng NPA sa Masbate. What does that mean, Eric? Ibig sabihin, ma'am, may mga katungkulan sa pamunuan ng loob ng NPA sa isang lugar at malaki po ang dagok nito kagaya ng namatay kahapon ng dalawang officials ng CPP, NPA, NDF sa Leyte. Ang epekto nito, Ma'am Lorraine, sa tanong po ninyo sa report at ulat na ipinaabot ni Brother Franco, mawawala naman ang pamunuan at mga kadreng namumuno ang NPA sa Masbate at ang direksyon niyan ay patungo sa pagkalugmok at pagiging rebelding lagalag. Eric, so meron dalawang vacancies na naman. Pwede bang ipag-apply ni Neri? Sila Teddy Casino. Tama-tama, Teddy Casino has 2 sons. Can Teddy Casino recruit them, Eric? Is it possible? Ay, hindi niya papayagan yun. Really? Di ba CPP, NPA, NDF siya? Bilib na bilib siya dyan. Binigay niya buong buhay niya dyan. Grabe ang depensa niya. Ang kapal pa ng mukha niya. Nagli-lipstick siya. Lahat gagawin niya para dyan kasi naniniwala siya dyan. So, I don't get it, Eric. He's recruiting our children, but why are his sons immune to this terrorist organization? Why is Teddy Casino not recruiting his own sons to this movement, to this organization that he's clearly a part of? Dahil alam niyang mamamatay ang kanyang sariling mga anak, walang patutunguhan sa isang bulok na organisasyon na nabubuhay sa terorismo na hindi naman magtatagumpay sa laban sa puwersa ng pamahalaan. But, dahil nga dyan sila nabubuhay, ang hypocrisy, yung pagiging hipokrito nila, okay lang kapag mamatay ang anak ng ibang mga magulang, ng ibang mga kabataan, at ibang pamilyang Pilipino, wag lang mga anak nila, but sila ang namumuno ng Communist Party habang sila nagpapasarap at nagpapasasa sa urban areas. Sa air condition, pamiting-meeting lang. Yes, tama ka dyan, Ma'am Lorraine. Yan pong isa sa mga lingering evidence of hypocrisy and double talk and double standards sa loob po ng CPP, NPA, NDF sapagkat ang mga anak ng masang kawawang mga magsasakat, magbubukid, manggagawa at mga mahihirap, yun pang unang namamatay sapagkat sila ang nare-recruit at ginagamit lamang ng mga kadre at pamunuan ng CPP, NPA, NDF na nagpapasarap ng buhay sa abroad, sa Netherlands, sa Norway, at dito sa loob ng Kongreso. You are correct in that observation. So, para sa mga operatibang ito, wala silang pakialam. Okay nang mamatay mga anak natin, basta mga anak nila hindi. Correct. So, sisiguraduhin natin, sa 2025, wala na yung mga nandyan, yung top recruiter sa loob ng Kongreso, at sana umandar na ang gobyerno, para yan sila Teddy Casino, they will be behind bars where they belong. Yes, including ang tatlong operatibang party list na si Raul Manuel ng Kabataan NPA Recruiter Party List, Gabriela na si Arlene Rosas Gabriela NPA Lover Party List, at ang Alliance of Communist Teachers ni France. Butaw collector ng Alliance of Concerned Teachers daw sa mga kawawang gurong pinaghuhugutan ng mga koleksyon nila. Alam mo, Eric Franco, I cannot get over it, ha? The amount of time and energy that Teddy Casino and all these operatives, they spend on so that our children will be recruited into the terrorist organization. The amount, they really have this whole grand scheme. Paano lokohin yung mga anak natin para tumangan ng barel at maging NPA at mamatay pero yung mga anak nila
Hindi mo pwedeng galawin. secluded sa... Isipin ninyo yan. Lagi ninyong ilagay sa utak ninyo yan. Lalo na pagparating na tayo sa 2025 at lagi ninyong isipin yan pag pumapasok ang anak ninyo sa eskwela. Kung taga-UP ang anak nyo, PUP, lahat yan. Bantayan nyo yan kasi ang mga mata ng mga CPP, NPA, NDF operatives ay nandyan sa anak ninyo. Hindi ito inimbento lang namin. Hindi kami, how I wish we were just inventing this. But I'm sorry to tell you, this is where our country is right now. Okay. At alam niyo ba, Brother Franco, one Yeah. minute rejoinder to that, before itong malaking balita from Mindanao, also sa Lanao area, hinatulan po ng mamamayang Pilipino. Si Teddy Casino initially, nung tumakbo siyang number 1, Yes. nominee ng party list na Bayan Muna. Nilampaso po ang Siya yung Bayan first Muna. nominee, no? Number 1 Yeah. nominee. Gusto Yeah. niyang bumalik sa Kongreso, ginamit siya ng CPP, NPA, NDF, sapagkat akala nila may hatak pa siya sa mga butante. Nilampaso sila kasamang anak pawis, 2.6 million votes ang natanggal sa kanila at out of 7 seats sa 2019 na last na po umupo sila, naging 3 na lang ang kanilang mga operatiba. At yan po ay signal kay Teddy Casino, hindi kayo palalagpasin ng mulat at nagkakaisang mamamayang Pilipino na magbibigay ng political and total judgment against po sa inyo. Yes, Ma'am Lorraine. Yeah. Syempre, I have to congratulate the Filipino people, Eric, no, because Eric and Franco, kasi ang Pilipino ang nagbigay niyan, no, ng 2.6 million na tinanggal sa CPP, NPA, Na votes. NDF, no. Pero hihingi ang totoong nangyari diyan, no, napagod talaga kami. Na talagang ang goal talaga namin ng NTF-ELCAC noon, zero. Wala Zero. na. So talagang sa totoo lang, masaya ako na nangyari ito, pero naiyak ako. Kasi gusto ko talaga zero. Gusto ko talaga zero. Pero maraming salamat pa din, no? Kasi napakalaki pala nung nawala na boto. Malaki, Yun pala ma'am. ibig sabihin. So ito pala ay isang journey. So tapusin na natin ito. Yeah. Please, Yes. tapusin na natin. And for seats, Brother Franco, 4 na seats Yeah. ang nawala. 7 sila noong 2019, 3 na lang naiwan. Filipino. Jen. Yeah. So, Yes. ito yung ginawa ng CPP, NPA, NDF sa ating bansa. Napakaraming buhay na sinira, napakaraming pamilyang isinira. So, bukas Valentine's Day, walang Valentine's itong dalawang ito. Wala, patay. Corned beef na sila di ba? Corned beef. Yes, Pero ang magba-Valentine's si Franz Castro. At saka yung lover boy niya. Yes, no, alam na. Kaya siya nagpapagluta. Alam na. At saka sino pa mag-ano dyan, magba-Valentine? Si Arlene Brosas, Oo. si Raul Manuel at kung sino pa yung mga fafa niya, di ba? So, yan ang mga magba-Valentines. Yung masaya ang buhay nila na nagpapakasasa sa Kongreso. So, tayo dito, hindi na natin papapasukin yung kabag sa loob ng Kongreso. Yun. Yan ang Yes. mga top recruiters na sumisira ng mga pamilya, ng mga Pilipino. Napakarami. Hindi na natin maibilang yan. Di po ba, ma'am, naalala niyo si Joshua Sagdulias? Yes, Student yeah, Council later. President ng Yeah. UP Tacloban. Tama. Tacloban, UP yes. Tacloban, namatay Brother Franco sa Samar last year. At ito, si Joshua Sagdulias po ay Student Council President, Kabataan Party Coordinator, Yeah. at very promising na youth leader at scholar ng bayan. At ang kanyang kasintahan, ganon din, youth leader yun sa Samar, namatay sila pareho. Ganon din po, mga kababayan, yung dalawang ginamit nila na mag-infiltrate sa Bataan at dito sa Bulacan, ng mga Bulacan State University, na nahuli. At ngayon ay nagkakaroon ng kaso sa perjury at makikita nyo magkakaedad ang mga anak nila Mrs. Meriveles, nila Mrs. Espina, nila Isay Lucena. Lucena. Yes. Lahat ng ito magkakaedad. At lahat po sila na-recruit nung panahon po na hindi pa nabubuo ang NTF-ELCAC at hindi pa po naibubunyag ang mga front organizations na ito. Yun po ang ibig sabihin ni Ma'am Lorraine sa tanong kanina. We have to address decisively the recruitment cycle, the recruitment process, and the fundraising and the infiltration sa iba't ibang sektor at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, including sa schools and universities. Kami ni Eric, no, marami kami hinaharap na kaso na i-final ng mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF, sina Carol Aurelio, ay ang Alliance of Health Workers, no, etc. Pero hinaharap namin yan kasi alam namin, tanggap namin na yan yung babayaran namin. Yan, that's the cost, no, para yung mga anak natin ay hindi na ma-recruit. Pero ginagawa namin yung kaya namin gawin. Pagkatapos nun, dapat kayo din, gawin ninyo. Kasi ang naalala ko nun, yung unang NTF-ELCAC,
lahat ng ginagawa namin doon, 100% ay para sa mga anak natin. Yes. So yan yung pinaka-goal natin dito. Tigilan na natin ito. At titigil ito kung tayo lahat dito ay magkakapit-bisig. At sasabihin natin sa pagmumukha niya nila Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers, si Correct. Arlene Brosas ng Gabriela, at yan si Raul Manuel ng Kabataan, ng mga prente ng CPP, NPA, NDF, huwag ninyong hahawakan ng mga anak namin. So Correct. magkapit-bisig tayo doon, please.